Meron o ba kayong kilalang hindi nag-i-internet? Sige nga po, may kilala ba kayong tao na hindi nag-i-internet sa panahong ito? Meron ba? Meron pa kayang taong hindi nag-i-internet? Ako, wala akong kilala. Lahat yata ng tao ngayon nag-i-internet mula bata hanggang may edad. Nag-i-internet ho ang tao. Kaya nga po sa isang report, na i-report po na ang Pilipino, ang isa sa pinaka-savvy, kumbaga, napakahusay pagdating sa internet. Mahuhusay daw ang Pilipino pagdating sa paggamit ng internet. Pambihira, ang gagaling pala natin pagdating sa social media, pagdating sa internet. We are one of those who are savvy, o ibig sabihin, napakagaling pagdating sa internet. Bakit kaya? Ano kaya ang dahilan ho? Kasi po, ang Pilipino pala, base din po sa report na yan, ang Pilipino ay nag-i-spend po ng, on average, in a day, would spend 8 hours and 52 minutes daily on the internet and all platforms. Ano ho? On all platforms, whether Netflix yan, YouTube, Facebook, etc., TikTok, 8 hours and 52 minutes. Kaya pala gagaling talaga tayo. Ang galing natin pagdating sa internet. We are one of those who really engage in using the internet. At sa mga taong nag-i-engage, at alam ko naman lahat tayo nag-i-internet, sa mga taong nag-i-engage sa internet, may dalawang uri ng taong nag-i-engage sa internet. Dalawa ho sila. Ito po yung consumer at yung content creator. Meron pong nagko-consume ng nilalaman ng internet, meron naman naglalagay ng nilalaman ng internet. Ano ho? Dalawa ho yan, yung nag-i-engage dyan, yung gumagamit ng nilalaman at yung naglalagay ng laman ng internet para ma-consume. Ano po? At sa dalawang tao na yan, meron ho silang kaibahan. May kaibahan po ang consumer sa nagke-create ng content. Ang kaibahan po nila, una po, ang consumer ay nag-e-enjoy. Ano ho? Ang consumer, gagamitin niya yan para mag-enjoy. O siguro matuto, ma-educate. Pero most of the time, we just want to enjoy the content created in the internet. Ini-enjoy lang natin yon. No more than that. Or, probably, we want to educate ourselves. Maganda na po yun. Pero, most of the time, we just want to enjoy what's there. Yun lang gusto natin, ma-enjoy yung nilalaman nun. Pero ang kaibahan po ng nagko-consume lang at sa nagke-create ng content, yung nagke-create po ay nag-earn. Alam niyo ho, maraming yumaman ho sa paglalaman ng content ng internet. Kasi nga, ang tao nakababad ho dyan. Ano po, at marami po mga tao na kapag sila po'y naglalagay ng content, minsan, anong tawag doon sa mga Shopee, yung ano lang sila, oy, bilhin nyo to, ganto, ganyan. Tapos pagbili mo, ay, ito pala yun. Bakit parang hindi katulad nung sa video? Di ba? May tawag sila doon eh. Marami na pong kumikita dyan. People earn by creating content. Kaya nga po sa paglikha, may pagpapala pala dyan. May pagpapala sa paglikha. Lumikha ka ng negosyo, kumpanya, o ano man yan, may pagpapala pala dyan. May pagpapala. At pag pinag-uusapan po natin ang pagkikreate, kasi po yun ang team natin for this anniversary, create. Pagdating sa pagkikreate, nagsimula ho yan sa Diyos. God is the ultimate creator. Ang Diyos ang ultimate creator. We have the capacity to create in our own way, but God is the ultimate creator. Siya talaga yun. Sa Kanya nagsimula ang pagkikreate. Siya ang creator. Pag binasa niyo pong unang aklat sa Bible, ang Genesis at unang kabanata doon nilagay ang unang katangiang malalaman natin sa Diyos, bukod sa siya'y makapangyarihan sa lahat, siya ang nag-create sa lahat. No, He is the ultimate creator. At pagdating ho sa Kanya, ang laki ho ng kaibahan niya sa tao. Bakit po? He creates out of nothing. Ang content creator, kailangan niya ng lighting, kailangan niya ng materyales, kailangan niya ng editing, etc. They would create out of something. Materials are needed. But with God, He creates out of nothing. He is not of the level just like us. Hindi siya katulad ng level natin. Ang Diyos po, pag sinabi niya, let there be light, hindi kailangan ng materyales, magkakailiwanag eh.
He creates out of nothing. At alam niyo po, ang natatanging may materyales na ginamit ng Diyos sa creation ay nung create niya ang tao. Out of dust, He created us. Bakit? He wants us to understand na tayo ay iba sa nilikha niya. We are far more different from what all other created things or beings. And tayo po ang nilikha niya out of dust. May materyales. Kasi iba tayo. Special tayo. Sabi mo sa katabi mo, special ka. Ang bira kaya, nung likhain ka pala ng Diyos, special ka, may purpose ka. Ano? But He can create out of nothing. Kaya po ang Diyos, wala po siyang katulad. Walang katulad ang Diyos. Agree ho ba kayo doon? Walang katulad ang Diyos. Kahit sino pa pinakamagaling sa mundo, walang makakatulad o makapapantay sa Kanya. Siya lang ang Diyos at wala nang iba. Purihin siya. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? At alam nyo, ito po ang maganda. Ito po ang maganda. Tayo po ay nilikha sa image and likeness niya. Wow! Ang ganda naman nun. Tayo nilikha sa image and likeness ng Diyos. Totoo yun, nasa Bible ho yan. Pastor, ano ba ibig sabihin ng nilikha ko sa image and likeness ni Lord? Ibig sabihin, magkamukha ba kami? Hindi po sa physical na anyo. Malabong-malabo po yun. Malabong-malabo. Ano ibig sabihin nun? It's not the physical image and likeness that is being mentioned by the Bible, but having the intellect. Una po yung intellect. Alam niyo, ang tao lang sa lahat ang may intellect. Ang hayop, wala po yung kakayanan. Instinct lang ho ang ano niyan. Ang taglay niyan, instinct. Kaya di ba may sabi, animal, instinct. They exist just by instinct. They act just by instinct. Not like human beings. We have the intellect. We have thinking. Kaya natin mag-isip. Ano? Hindi lang yun. Meron din tayong free will to choose. Meron tayong kakayanang pumili. May free will tayo. Ayaw mo magsimba ngayon? Pwede. Ayaw mong, di ba? Magdasal? Pwede. Pero yun ang maganda, yun ang mabuti. Kaya lang, free will mo yun eh. Pwede kang pumili eh. No? Meron tayong kakayanang magmahal. We can love and isa pa, may ability tayo to use our creative power. This is what I understand. Nung likhain ho ng Diyos ang tao, binigyan tayo ng kakayanan ng Diyos na magkaroon ng kakayanang lumikha sa paraan lang natin, hindi sa level ng Diyos ha. We can create out of our own way. Sa ating sariling kapamaraanan. Pansinin niyo po yun. Nung nilikha ng Diyos ang mundo at ang tao, hindi na ho siya ang itsura ngayon. Bakit? Ginamit na ng tao yung creative power niya sa mundo ito nung likhain. Malayong-malayo na pong itsura ng mundong ito at ng tao sa itsura ng mundong ito at ng tao nung panahon na likhain ng Diyos ang tao nung una. Malayo na po. At naniniwala ko patuloy na mag-i-evolve ang mundong ito. Imagine niyo ngayon AI na po. Tama ho ba? Marami na pong mga trabahong hindi na halos kakailanganin kasi mabilis na ang AI mag-process. Ano ho? Because of the creative power that man possess. Kaya alam niyo po, naniniwala ako, may kakayanan tayong lumika. We are called to create. We are called to create. Huwag natin sayangin yung kakayanan na yun na binigay ng Diyos sa atin, in-impart ng Diyos sa atin. We are called to create. At yan pong pag-uusapan natin ngayong umaga. Pwede ho ba lahat tayo ay tumayo saglit? Babasahin ho natin ang salita ng Diyos. And it is found in Genesis chapter 1 verses 26 to 31. Then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground." So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female, He created them. So, mga kapatid, talagang hindi physical. Kasi may male and female nga dyan eh. Hindi physical ang image and likeness. God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number." Magpakarami kayo. "Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground."
Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it, they will be yours for food. And to all the beasts of the earth, and all the birds in the sky, and all the creatures that move along the ground, everything that has the breath of life in it, I give every green plant for food. And it was so. God saw all that He had made, and it was very good. Nung tignan ng Diyos ang lahat ng nilikha niya, sabi niya, it was good. And there was evening and there was morning, the sixth day. Purihin ang Panginoon at pagpalain ng Diyos ang pagbasa ng Kanyang salita. Palakpakan natin ang Panginoon. Makakaupo na po tayo. Kung tayo po ay tinawag mag-create, mga kapatid, if we are called to create, then the question is this, what will I create? Ano ang kikreate ko, Pastor? Ano ang kikreate ko? If we are called to create, and we have the creative power to do it, then what will I create? Ano ba yung kikreate ko? Now, nandiyan na rin po ang sagot sa verse na yan. Tingnan niyo po. God saw all that He had made, and it was very good. In other words, mga kapatid, kung magkikreate ka, create something that is good. Kasi alam niyo po, sa bawat araw na nagkikreate ang Diyos, sasabihin sa Bible, and God saw that it was good. 6 na araw po naglikha ang Diyos at laging sasabihin ng Diyos, sasabihin sa Bible, and God saw, nung tignan ng Diyos, ang sinabi ng Diyos, it was good. It was good. So create something that is good. Kung mag-create ka ng good. Bakit po? Sa Bible, 7 times po minention yan sa iisang chapter lang. And God saw that it was good. Kaya tatanungin ko po kayo, kung titignan ng Diyos ang ginagawa natin araw-araw, kapatid, pakinggan mo ko, kung titignan ng Diyos ang ginagawa natin araw-araw, sasabihin ba niyang it was good? Sasabihin kaya niya yon? Sige nga po. If God would see what we're creating and doing each day, will God say, it was good? I saw what you're doing. You're doing something good. O baka, hindi yun ang sabihin niya. Baka hindi yun ang sabihin niya. If God will see what we're doing each day, will He say, it was good? Alam niyo po, sabi diyan, God saw all that He had made, and it was very good. It was very good. At tignan po natin yung meaning ng good. Ano ba yung good, Pastor? Para ma-define natin. Kasi gusto natin mag-create ng something good. Ano ba yung good? Now, naghanap po ako sa diksyonaryo, ang daming dictionary, tinignan ko, hindi ako masatisfy sa meaning until I came to this, alam niyo naman, ang pinaka-popular ngayon, ChatGPT. Siya ang nag-define ng pinakamaganda sa palagay ko. Ano pong sabi ng ChatGPT? The meaning of good can vary depending on context. But generally, it refers to something that is unang-una, it should be morally, dapat tama, dapat morally right. Now, tanong ko sa inyo, hindi pwedeng maging good ang hindi morally right. Hindi mo pwedeng ihiwalay yun. Importante, morally right siya. Pero tanong ganito, sino magdidetermine ng morally right? Kasi we have our own opinion and preferences. Ang tao, may sarili siyang pananaw, may sarili siyang opinion. Minsan, pag yun lang ang pagbabasihan ng tao, yung sarili niyang pananaw at opinion, hindi niya madidetermine ano talaga ang morally right. Pwedeng sa pananaw lang niya yon o opinion niya yon. But who would settle the issue? Who would clear everything out? Ano po? Sino magbibigay liwanag dyan? Ito lang po yan. The Bible will be the one to settle. The Word of God will settle what is morally right or not. Hindi tayo. Hindi ikaw. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw. Hindi ikaw magsasabi na ito'y morally right. Bible magsasabi. Pag sinabi ng Bible na ito ang morally right, yun ang totoo. Amen po ba? Agree ho ba kayo? Hindi tayo. Kasi iba-iba opinion at pananaw natin eh. Pero isa lang ang magdidetermine yan, ang salita ng Diyos. Kaya tingnan niyo po.
Di ba sa storya, sabi doon, go be fruitful, go and multiply. Punuin niyo ang mundong ito ng tao. Nangyari naman. Pero alam niyo po ba, kapag magpo-procreate ang tao, procreation is inside marriage. Hindi po pwede na magkaroon ng anak ang taong hindi naman kinasal. Tama ho ba? Sino nagsabi nun? Bible ho yung nagsabi nun. Diba? Hindi pwede na kasi during the process of procreation, may intimacy po doon. At yung sexual intimacy is only allowed by the Bible within marriage. Pag outside marriage po, it's morally wrong. Ano po? Mali. At sino nag-determine nun? Bible. Hindi pwedeng magkasintahan lang kayo, nagaginagawa nyo yung ginagawa na mag-asawa. Di ba? Hindi po pwede yun. It's not morally right. Who determined it? The Bible. Ano po? Kaya ganito po, importante. Am I living each day upholding what is morally right? Or I'm just doing what I like? No. Pangalawa, is it beneficial? Kapaki-pakinabang ba yan o pag-aaksaya lang ng panahon? May nakikinabang ba dyan? Pakinabang ba yan? O tingnan nyo, yung mga content creator, pakinabang sa kanila yun eh. Pero sa iba, consumer lang, enjoy lang. Enjoy lang, naubos pa oras. Wala pang nagawa. Di ba? Wala pang nagawa. Is it beneficial? Is it desirable? Gugustuhin ba ng Diyos ang makikita niyang ginagawa natin? Gugustuhin ba ng iba na tularan tayo? O gusto lang talaga natin gawin yon? Yun ang tanong eh. Ulitin ko, gugustuhin ba ng Diyos ang nakikita niya? Gugustuhin ba ng ibang tularan yung ginagawa natin? O gusto lang talaga natin gawin yon? Yeah? Yung pala yung good. Or it's also of high quality. Minsan, hindi nagiging good kasi hindi natin binibigay yung best. Kapatid, ibigay natin yung best. Hindi nagiging good kasi hindi na, palaging sagot natin, pwede na yan. Tinan nyo nga ho sa anniversary natin. Gusto natin maganda. Kahit may gastos, gusto natin kasi sa Panginoon Diyos yun. Tama ho ba? Sa Panginoon yun eh. Bigay natin yung best. Amen po ba? So this describes what is good. Ano po, baka kulang pa siguro definition, but somehow we had this overview of what is good. At bakit ba, pastor, kailangan ko mag-create ng something good? Bakit ba sa araw-araw ng buhay ko, kailangan ko mag-create ng something good? Bakit ba? Una po kasi kapag nag-create ka ng something good, nagre-regalo ka sa mundong ito ng magandang bagay. Creating something good is your gift to this world. Kapatid, ano regalo mo sa mundong ito? Are we here just to exist? Or are we here to contribute something to this world, to make this world a better place? Ano ba tayo? May iaambag ho ba tayo o ireregalo sa mundong itong mabuti? O nakagulo pa tayo? O nakasira pa tayo sa kagandahan ng mundo? Ano kaya? Kapatid, pag gumagawa ka ng mabuti, nagke-create ka ng something good, nagre-regalo ka ng maganda sa mundong ito. You're gifting this world something that is good, beneficial. No. Kaya naalala ko tuloy, just recently, nabalita po mayroong mga turista ng mga Taiwanese. Dumating sa Pilipinas, magbabakasyon, magta-travel. Imbis na gawa ng mabuti ng taxi driver or ng kinuhang service. Imbis na gawa ng mabuti, anong ginawa? Pambira, ini-scam. Ini-scam, naiya to Manila, 9,600, dinala sa alanganing lugar. Tapos, parang hino-hold up sa singil. Paano tayo pupuntahan ng turista? Pagdapo nila, pangit agad ang ipaparamdam natin. Ano ireregalo mo sa turista? Kayo ba na ganyan sa ibang bansa? Baka madalang. Pero pagdating dito, pambihira, i-scam. Paano babalik yan? Diba? Paano babalik? Ang bumungad sa kanya, pangit agad eh. Hindi maganda, hindi mabuti. Pero kung ang dumating dyan, mabuhay. 500 lang po. Aba, mura. Diba? Babalik yan. Diba? Naging hospitable ka. Kapatid, it is your gift to this world. Ano ireregalo mo?
yung kabutihan na pwede mong magawa, kapatid. Kaya ano po sabi sa Bible? Do not be overcome by evil, but overcome evil with. Ang tanging paraan, mga kapatid, para madaig ang masama, gumawa ng mabuti ang marami. Gumawa ng mabuti. Sige, papalakpakan natin ang Panginoon. The only way for evil to be overcome is by doing good. Ang tanong ko sa inyo, ano mas maraming ginagawa ang tao? Kasamaan o kabutihan? Sino mas lamang? Yung gumagawa ng mabuti, gumagawa ng masama? Ay, wala makasagot. Yeah? Kasi kinakapos tayo sa paggawa ng mabuti, mga kapatid. Kinakapos tayo sa paggawa ng mabuti. Kaya namamayagpag ang kasamaan. Bakit? Sabi sa Bible, ang makakadaig sa kasamaan, yung kabutihang ginagawa. Pero dahil kulang kapos sa paggawa ng mabuti, ang mga taong dapat gumawa nito, namamayagpag ang kasamaan. Namamayagpag. Kapatid, may mga tao, isipin mo na lang pag gumagawa ka ng mabuti, nagre-regalo ka ng magandang bagay sa mundong ito. Yun lang isipin mo. Yun lang isipin mo. You're gifting this world something that is good. No. Pangalawa, why do I need to create something good? It's your gift to God, the world, and it brings glory to God. Sino sa inyo gusto nyo maparangalan ng Diyos sa buhay nyo? One way for us para maparangalan ang Diyos sa buhay natin is makita siya. His image and likeness would reflect in our life. Kailangang mag-reflect sa atin yun. At paano kasi wala pong image ang Diyos eh. At hindi talaga magkaka-image sa atin ang Diyos. Until the time that we will see Him face to face. But, kapatid, the only way for people to have that somehow idea of the image and likeness of God is when they see in us, yung katangian ng Diyos ng kabutihan, pag nakita nila yun sa atin, magkakaroon sila ng idea, ganito marahil ang Panginoon. The moment na nag-reflect sa buhay natin ang katangian at kabutihan ng Diyos, kapatid, mag-glorify siya sa buhay mo. Mag-glorify siya sa buhay mo. Tingnan niyo po sabi sa Bible, in the same way, let your light shine before others, that they may what? That they may what? They may see. Tinitignan pala tayo ng tao. Sabi mo sa katabi mo, tinitignan ka pala. Tinitignan ka pala. Tinitingnan nila kung gumagawa ka ng mabuti o are you one of us? Di ba? Baka, are you one of us? Yeah? Tinitingnan ka pala nila. So they may see your good deeds. Ay, iba to, mabuting tao to. Hindi to gumagawa ng masama. At kapag nakita nila yon, yung katangian ng Diyos na gumagawa ng mabuti, mag-glorify ang ating Amang nasa langit. Hindi tayo katulad din ng iba na hindi kilala ang Diyos. Kapatid, it brings glory to God when we reflect His goodness in our lives. Mag-glorify ang Diyos. Pangatlo, kapatid, it is your gateway to true blessings. Alam niyo po, ang blessing, it's so huge, para kadalasan ang description lang natin ng blessing, pera. Pero it's beyond that. Kahit may pera ka, pero pag hindi mo nagagawa rin yung gusto ng Diyos, may kulang eh. Tama po ba? May kulang eh. But the gateway to true blessing is for us to create something good. What do I mean by that? Tingnan niyo po sabi sa 1 Peter chapter 3. Can anyone really harm you for being eager to do good deeds? May sakit ba sa inyo or makakapahamak sa inyo sa paggawa ng mabuti? Wala pong napapahamak sa paggawa ng mabuti. Tama po ba? Wala pong mapapahamak doon. Bagkos mabibless ka pa, even if you have to suffer for doing good things, God will, at the end of it, maaring sa simula pag gumagawa ka ng mabuti, mahirap, masakit. Pero at the end of it, ang Diyos ibibless ka. At hindi ka mapapahamak sa paggawa mo ng mabuti, naninindigan ka, halimbawa, ito yung tama, panindigan mo lang. At the end of it, God will bless you. Sa dulo nun, pagpapalain ka ng Diyos. And that is the gateway to true blessings. Tanong ko sa inyo,
Madali bang gumawa ng mabuti? Madali ba? Sige nga po. Is it easy to do good things? Madali lang ho ba gumawa ng mabuti? Ang ina na po ng boses nyo. Yung totoo lang, madali, mahirap. Minsan mahirap eh. Mahirap. Hindi madali. Minsan masasaktan ka pa nga sa paggawa ng mabuti, magdudusa ka pa eh. Diba? Hindi ka makakuha ng kontrata kasi ang kalakaran, ganito, may kasamaan. Ikaw naiiwan-iwan ka na. Minsan natutokso ka ng sumabay. Tanggapin yung kalakaran. Di ba? Pati yung ating moral standards nakukurap. Di ba? Pero pag gusto mong gumawa ng mabuti, you are called to create something good. Kapatid, paninindigan mo yon. Minsan magdudusa ka, meron kang nagustuhan, na talagang, naku, pambihira, ang saya-saya mo sa kanya, pero may asawa na pala yan. Eh, may asawa na yan eh. Paano? Di ba? Yan, tinatawagan ka na. Biro lang. Oo, di ba? Kailangan mong hiwalayan yun. Di ba? Tama ho ba? Hiwalayan mo yun kasi hindi yun tama. Hindi yun good. Pero magsasuffer ka doon kasi nai-enjoy mo eh. Di ba? Nagugustuhan mo eh. Pero mali eh. Yeah. Sino dito handang magdusa para lang gumawa ng mabuti? Ang bira ah. Sige ho, isa pang tanong. Sino dito handang magdusa para magawa ang mabuti? It is better to suffer for doing good than for doing wrong if that is what God wants. Mas mabuti pang magdusa ka sa paggawa ng mabuti kaysa nagdusa ka sa paggawa ng masama. At kung yun ang gusto ng Diyos, kapatid, kung yun ang gusto ng Diyos, para masunod mo lang, minsan kailangan mong masaktan para masunod mo lang ang gusto ng Diyos. Yeah? Masakit eh. Pero yun yung mabuti. Masunod mo lang ang Diyos. It is better to suffer for doing good than for doing wrong. At alam niyo po, nakakonekta ang paggawa ng mabuti. Hindi lang po yan dinidefine ng action. Mga kapatid, linawin ko lang po sa inyo. Doing good, creating something good is not defined just by an act. But it stems out from who we really are. Sino ba talaga tayo? Dapat po nakaugnay sa kung sino tayo, yung kabutihan natin, nakaugnay sa ginagawa natin, kasi yun talaga tayo. Kasi yun talaga tayo. It would stem out naturally kasi yun talaga tayo. Mabuti tayo eh. Tanong yung katabi mo, mabuti ka ba talaga? Mabuti ka ba talaga? Kasi kung mabuti ka talaga, lalabas na lang yun sa'yo. Nakuha niyo po yun? Lalabas na lang. Hindi hiwala yung pagkatao mo doon. Kasi itong tanong ko sa inyo, pwede bang magmukhang good ang bad? Pwede bang magmukhang good ang bad? Di ba? Para namang good siya, pogi naman, di ba? Yeah. Kaya sasagutin ko na. Yeah. Mukha namang good. Pero bad pala. Di ba? Pwede bang magmukhang good ang bad? Pwede. Alam niyo sa Bible, may mini-mention ang Panginoong Yesus na wolf in sheep clothing. Sa labas, anyong maamong tupa. Pero yung loob, mabangis at delikado. Dito tayo namamali, mga kapatid. Minsan, akala mo mabait, akala mo mabuti, anyong tupa, maamo, pero sa loob pala, may kasamaan. Kaya yung bad, pwedeng mag-anyong good. Parang good naman. No? Yeah. Babalikan ko lang yung tanong, pwede bang magmukhang good ang bad? Pwede. Yun nga. Sabi sa Bible. Pwede bang magmukhang good ang bad? Minsan tumutulong tayo, pero anong ginagawa natin? Para sikat. Di ba? Di naman, di ba yung, may tawag yan sa internet, porn poverty. Tama, poverty porn, ewan ko kung ano pa. Basta yung dinodocument yung mga mahihirap, tatay is so dizzy, he's hungry, he's not eating for a few days na. So I brought tatay the groceries and shawarma.
Yeah. Diba? Gagamitin mo yung tao na naghihirap para ikaw ang sikat, ikaw ang kumita. Siniran mo ba si tatay ng views mo? Di ba? Nung kumita yung views mo, siniran mo ba? Isang grocery lang nga, isang paper bag lang nga binigay mo eh. Pero ikaw, magkano kinita mo sa content mo? Inabot mo ba? Oh. That's why I give you shawarma. Sorry para nagkakaintindihan tayo pag kung alam nyo yon. Minsan pakitang tao lang. Ay sis, yung tights ko, hindi ko pa nahulog. 10,000 to. Diba? Diba? Bakit na late? In-announce pa, 10,000 to. Yeah. Huwag pakitang tao. Amen po ba? Hindi pwedeng ang kabutihan dapat yun ang pagkatao mo. Tama ho ba? Hindi pakitang tao, yun ang pagkatao mo, mabuti ka talaga. Yeah. Kaya tingnan nyo sabi sa Bible, mag-ingat kayo at baka ang paggawa nyo ng mabuti ay pakitang tao lang. O, sinabi na ng Bible. Marami palang tao gagawa ng mabuti para pakitang tao, para sikat, para di ba? Pakitang tao lang. Hindi pala siya ganun talaga. Sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. Walang gantimpala sa mga taong nagpapakitang tao lang ng kabutihan. Kapatid, kailangan yun talaga tayo. Hindi tayo pakitang tao, pagkatao natin ang pagiging mabuti. Amen ho ba doon? Naalala ko tuloy si Don Moen. Di ba sa church meron God is good! O, alam niyo sumagot, all the time, God is good, di ba? Wow, talagang memorize natin yan. Pag tinanong, God is good, all the time. All the time, God is good. O talagang God is good. Pero ang tanong, ikaw ba good ka? Good ka ba? Tanong yung katabi mo, good ka ba? Di ba? Ikaw ba good ka? Parang si Lord lang ang dapat good Di ba? Parang siya lang dapat ang good. Tayo kaya good din tayo. Paglabas natin, alam mo sa church lahat good eh. Oh, ang bait ni sis, ang bait ni brother, ang bait ni pastor. Paglabas kaya natin, good pa rin ba tayo? Kasi kailangan pagkatao natin yun eh. Tama po ba? Kailangan pagkatao mo yun. Kahit saan ka mapunta, yun ka. Naapakan ng paa mo, yun ka. Aray, naapakan ng papatayin ka. Di ba? Papatay ka kagad, naapakan lang yung paa mo. Ikaw naman, no? Di ba? Di ba? Kailangan yun yung pagkatao mo. Ang tanong, are we also good? Mabait din ba tayo? Mabuti rin ba tayo? O baka mabutit mabait lang tayo kapag tayo ay may biroan, pag tayo ay tulog. Di ba? Mister ko, mabait yan. Mabuting tao yan pag tulog. Di ba? Laging ganon pag tulog kasi walang nagagawa. Mabuti man o masama, naghihilik lang. Masama pa nga, nakapuyat pa eh. Di ba? Mabuti yan, mabait yan pag tulog. Kaya alam nyo, tinan nyo ang tao, pag, di ba, biruan natin yung kapag tulog, mabuti. Kaya pag tao, pag napunta tayo sa lamay, pagpunta doon, wow, si brother parang natutulog lang. Di ba? Parang natutulog lang si brother. Alam mo, si brother, ang bait niyan. Napakabuting tao niyan. Nung gising yan, kung ano pinagsasabi mo eh. Di ba? Hindi mo nakapikit yan na gano'n. Yan, si brother, hindi nga nagbayad ng utang sa akin yan eh. Di ba? Marami nga sinasabi. Pero pag nung natutulog na, Wabi, parang natutulog lang oh. Ang pogi. Tsaka napakabait na tao niyan talaga. Sis, napakabait niyan. Sos, ng buhay yan eh. Kung paano mo pagpiestahan ng kahinaan yan eh, at pagkakamali eh. Di ba? Hindi pwedeng pagtulog lang tayo mabuti. Di ba? Walang silbi yun. Amen po ba? At paalala lang po sa atin, pag pinag-uusapan po natin ang pag-create ng mabuti at paggawa ng mabuti, hindi po ito magliligtas sa atin. Baka iniisip mo, sige gagawa ko mabuti para maligtas ako, hindi ako mapuntang impyerno. Sisimba ko lagi, magbibigay ako ng tulong sa kapwa ko, magpapakabait ako para mapunta ako sa langit. Hindi ka mapupunta sa langit kahit magpakabait ka, tumulong ka sa mahirap at magsimba ka linggo-linggo. Gusto mo pati Wednesday, kahit walang service dito. Hindi ka mapuntang langit, kapatid.
Kasi pupunta ka lang ng langit pag nanampalataya ka kay Jesus. Walang ibang magliligtas sa iyo kundi si Jesus, hindi ang mabubuting gawa mo. Kaya alam niyo po, pag napunta kayo sa simbahan na ay tinuturo na sa inyo, magpakabait kayo, gumawa kayo ng mabuti para pumasok ka sa langit, alisan niyo ang simbahan na yon. Bakit? Ang tanging magliligtas lang sa atin si Jesus. Lagay mo pananampalataya mo sa Kanya. Siya ang magliligtas sa iyo. At bakit ko pa po tayo nagpunta dyan? Kasi ang kaligtasan natin, ang bunga po nun ay mabuting gawa. Hindi tayo naligtas sa mabuting gawa, tayo ay nagbunga ito ng mabuting gawa sa buhay natin. Yung ating kaligtasan. Sino dito ligtas na? Tinanggap mo ng Panginoon. Kaya tayo yung inaasahan ng Diyos na nagkikreate ng something good sa mundong ito. Tayo yon. Bunga ng pagiging ligtas natin yun, kapatid. For by grace you are saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God. It is not from works, so that no one can boast. Para wala kang ipagmamalaki. Hindi ito dahil naging mabait ako, Lord, naging mabuti ako. Pasok ko langit, hindi. Wala kang ipagmamalaki. At pagkatapos mong maligtas dahil kay Jesus, sabi po dyan, for we are His creative work. Ibig sabihin ng Panginoon, hindi tumitigil na mag-create sa buhay mo, gumagawa ang Diyos sa buhay mo. Sino dito naniniwala gumagawa ang Diyos sa buhay mo? You are God's creative work, having been created in Christ Jesus, for what? For good works. Nilikha ka para gumawa ka ng mabuti. Yan pala yung call to create. Tinawag pala tayo ng Diyos, nilikha at niligtas tayo ng Diyos para makagawa tayo ng mabuti. For good works that God has prepared beforehand so we can do them. Para magawa natin yung mabuting itinakda na ng Diyos sa ating buhay. Kapatid, gusto ni Lord bawat araw ng buhay natin, we would create something good. Ikaw man ay napunta sa opisina, sa simbahan, saan ka man maparoon, sa tahanan natin, lalo na po sa ating tahanan. Create something good. Sa magulang mo, sa asawa mo, create something good. Kasi alam niyo ho, pag nag-create tayo ng something good, tayo po ay nalalagay sa pagiging maayos ang ating moralidad. Ano po? Kaya ang tanong lagi, am I living morally right? Yung buhay ko ba, pag titignan ng Diyos, morally right ba ako? O baka marami akong ginagawang labag sa moralidad ng Biblia or ng Diyos, na hindi tama sa paningin ng Diyos. Ito ba'y beneficial? May pakinabang ba to? O kasayangan lang to? Ito ba'y ginugusto rin ng Diyos? At gugustuhin din ng ibang tularan? Ito ba ay best? Kasi minsan hindi nagiging good. Kasi hindi natin, pwede na yan. Hindi natin binibigay yung best. At kapag tayo po'y gumagawa ng mabuti, gumagawa tayong mabuti, alam natin yun ang calling natin, na nakilala na natin ang Panginoon. Kapatid, nagre-regalo ka sa mundong ito. One day, mawawala tayo sa mundo. At least may iniwan tayo. Di ho ba? Anong iiwan mo sa mundo? Ano ang regalo mo sa mundong ito? Pangalawa, magbibigay ng glory sa Diyos kapag nakita nila sa buhay natin ang image and likeness ng Diyos sa katangian na meron tayo. At panghuli, ito ang magiging gateway, kapamaraanan at daan para lalo mong matanggap ang tunay na pagpapala ng ating Panginoon. Amen o ba doon? Pagpalain po tayo ng Diyos at gumawa tayo ng mabuti. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Once again, church, pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay? Hallelujah. Lahat na nakaranas ng kabutihan ng Panginoon. We worship you, God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Now we sing. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And once again we sing. And
is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Sing, hallelujah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Come on, church, once again, lift up your voice. Hallelujah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Hindi po tayo sumasamba sa Diyos. Marahil nagtatanong ka, Pastor, gusto kong gumawa na mabuti. Paano ko matututunan yan? Simple lang po. Ang kabutihan ng Diyos ang nagtuturo sa ating gumawa rin ng mabuti. Sino dito nakaranas ng kabutihan ng Diyos? Kapatid, kung nararanasan mo yun araw-araw sa buhay mo, yun ang nagtuturo sa iyong gumawa rin ng mabuti. The goodness of God teaches us to do good things each day. Sa buhay mo, kapatid, wala akong duda, ginagawan ka ng mabuti ng Diyos. At yun din yung way para ituro ng Diyos sa atin. Ba't di mo ako tularan? Gumawa ka ng mabuti. Because we are called to create something that is good. Mula sa araw na to, kung yun ang decision mo, Lord, mula sa araw na to, magkikreate ako ng something good. Magiging mas masaya sa bahay namin. Hindi na kami lagi mag-aaway, magbabangayan. I want something good in my family, Lord. Sa office, Lord, I will do my best, Lord. Sa church, I will contribute everything that I could do. Lord, gusto kong gumawa na mabuti. Kasi yan palang purpose ng buhay ko, na makagawa ko na mabuti. If that is your desire, kapatid, pwede mo ba taas ang kamay mo? Lord, desire ng puso ko yan, Lord. At Lord, yung kabutihan mo nagtuturo sa akin, Lord. Sa bawat araw na nararanasan kong kabutihan mo, ito ang nagtuturo sa akin, maging mabuti rin. Mabuhay na gumagawa ng mabuti. Lord, I thank you for those hands that are lifted up. Ito yung way namin para sabihin sa iyo, Panginoon, Lord, gusto namin gumawa ng mabuti. Gusto namin itama yung mali namin. Gusto namin tigilan yung mga bagay na hindi tama sa inyong paningin, Panginoon. Iayos namin ang sarili namin. Gusto namin, Lord, sa buhay namin, we will do things that would benefit not only our lives, but others as well. Gusto namin, Panginoon, sa buhay namin, maibigay namin yung best namin sa iyo, sa kapwa namin, saan kami naroroon man, Panginoon. We will give our best, Panginoon Diyos. At Lord, sa buhay namin ito, Panginoong Diyos, Lord, gusto po namin na lagi kang mapaparangalan, Panginoong Diyos. Lord, maraming pong salamat sa inyo, Panginoon. Lord, sa inyong mensahe sa amin, tunay po, you have imparted in us the ability, that creative power, Lord God. Lord, dito mo rin kami ibibless pag ginamit namin ito, Panginoon, at pag namuhay kami na gumagawa ng mabuti. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa, at Lord, sa pagtaas namin na aming kamay, nagdidesisyon po kami, Panginoon, na kami ay susunod sa iyo at gagawa ng mabuti sa bawat araw ng aming buhay. Tulungan mo kami, alam namin, tulad ng pinag-usapan namin kanina, hindi madali. Pero kung ito ang gusto mo, gagawin namin. Kahit minsan, mahirapan kami. Lord, sapagkat sa dulo nito, naniniwala kami, nandun ang blessing mo. Nandun ang blessing mo. Salamat po. As we lift our hands, we commit this unto you, this decision. At Lord, tutulungan mo kaming magawa namin ito. And Lord, as we lift our hands today, we want to give you all the glory, the praise, and the honor. I declare blessing upon your people. I declare, Lord God, healing to those who are sick. I declare, Panginoong Diyos, your guidance and presence sa buhay namin sa darating na linggo.
at ang pabor mo ay laging sumaamin. Pagpalain niyo po ang bawat isa at sa iyo po ang aming pagsamba sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Happy Sunday. God bless you po.